Ito, tabayanan nyo to ha. Unprogrammed appropriations. Sa panukalang 2024 national budget, dapat i-veto ni Pangulong Bongbong Marcos ayon kay dating Senator Panfilo Lacson. Ayan, galit na galit si dating Senator Lacson sa mga, mga pork barrel na yan. Di nga siya tumatanggap. Ito naman, parang same dog with different collar ito. Kasi para sa mambabatas din ito eh. Nim Parabelo, Nimpa, good morning. Super Radio. Yes, good morning, Melo. Inayuna ni dating Senator Ping Lacson ang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na labag sa konstitusyon ang pagpapalobo ng Kongreso sa panukalang pambansang budget para sa 2024. Tinukoy ni Lacson ang Article 6, Section 25 ng konstitusyon na nagbabawal sa Kongreso na taasan o dagdagan ang kabuuan ng national budget na inirekomenda ng Pangulo. Nangangahulugan na pwedeng bawasan o kaya hindi na galawin ng Kongreso ang panukalang budget na pinaaprobahan ng ehekutibo sa Kongreso, pero hindi nila dapat na dagdagan. Ayun. Mula kasi Melo doon sa 5.768 trillion pesos. So 5.7 trillion pesos yung binalangkas ng ehekutibo na doon yan sa tinatawag na National Expenditure Program. Pinuna ni Pimentel na nang natapos sa Bicameral Conference Committee, lumitaw na ang kabuuan ng budget naging 6.21 billion, 6.21 trillion. Asos Mariosep, napakalaki. Lumaki na. Mas malaki pa sa hiningi ng Malacanang. Ay, lumobo na. Bumukol na. Bumukol na, pinatungan. 5.7 ang hiningi, 6.2 trillion ang binigay. So, paano nangyari ito? Ang nakita ni Pimentel, lumitaw na pagdating sa Bicameral Conference Committee, dinagdagan ng 450 billion pesos. Para kanino daw yung 450 billion pesos na yun? Ha? Ayan, yan ay ipinatong o idinagdag doon sa unprogrammed appropriations na original na 281.9 billion pesos. Ang unprogrammed appropriations, nagsisilbing authorization yan ng Kongreso para sa pagpupondo sa mga proyekto at programa na ang pondo nakadepende sa sobra o bagong buwis o kaya sa utang. Ay, naku, yun ang utang. Di ba yung dati unprogrammed, meron naman talaga yan. Pero pasok doon sa budget, doon sa NEP kung tawagin natin. Oo, pasok yan doon sa 5.7 trillion pesos. Ay, ngayon? Ang unprogrammed ay 281 billion pesos. Pero dinagdagan ng 450 billion, naging nagpa 700 billion pesos. Ay, bakit daw? Para kanino daw yon yung dinagdag? Di ba? Ayan, ito. Ayan. Nung kinwestiyon niya ni Pimentel, sabi ni Senator Sani Angara, na chairman ng Senate Committee on Finance, yan ay tinatawag na fiscal space para sa appropriation sa ilang items na propose ng mga senador at kongresista. So meron silang mga project na gusto nilang pondohan. Ayan na naman eh. Di ba parang pork barrel lang ang labas niyan? Di ba yun? Kaya nga. Sos Mariosep. Hala? At wait, there's more. Melo, bukod dyan sa napuna ni Senator Pimentel na pinatungan o dinagdagan yung unprogrammed appropriations, may nakita din siya na dinagdagan ng Bicameral Conference Committee ng 12.5 billion pesos ang budget para sa Kamara. Nako. Para saan yan? Para saan? Sabi ni Senator Angara, para sa mga proyekto ng 29 na kongresista na hindi napasama sa pagbalangkas ng national budget. Di ba tinitira nila yung confidential intelligence fund nawala naman, di ba? Nabawasan yung mga dapat lang bigyan ng mga ahensya ng gobyerno, di ba? Mga AFP, PNP, kung ano-ano pa. Ngayon ano tong ginawa nila? Di parang ganun din sila. Di ba? Ano ba yan? Parang tumira kayo dun sa budget ng iba. Yung pala magdadagdag kayo. Kaya naman kanilang yan. Sus Mariosep. Power of the purse yan, Nelo. Kaya nga, power of the purse. Abuse of the power. Oo. Pero ang suggestion ni Senator Lacson para, di ba nga ang pinopoint out kasi dito, unconstitutional na dagdagan ng Kongreso yung budget dahil nasa konstitusyon na pwede na bawal nilang taasan eh. Kung magkano hiningi ng Malacanang, hindi ka pwedeng humigit doon. So dahil tinaasan, unconstitutional yung kanilang tingin. Although sa Supreme Court ang ending nito. Sabi ni Senator Lacson, ang kanyang mungkahi, dito ng Pangulo. Yung nasabing 450 billion pesos na last minute na inihabol. Minungkahing tularan yung pagdito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 75 billion pesos na kanyang ibinulgar na ipinatong ng mga kongresista nung nasa BICAM ang panukalang budget para sa taong 2019. Ako si Nim Parabelo ng Super Radio, DZBB, dapat totoo. Melo del Prado.